Dear Kuya Melo, una sa lahat, salamat sa pagbibigay ng pagkakataon na maibahagi ko ang aking kwento. Sana'y makarating ito sa mga taong gaya ko, minsan ay naging masaya, minsan ay naging sugatan, pero hindi kailanman tumigil magmahal. Tawagin mo na lang akong Rose, 27 years old. Nagsimula ang lahat noong ako'y nasa kolehiyo pa lamang. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na may isang tao na babago ng takbo ng buhay ko. Siya si Robert. Simple lang siya, hindi kagwapuhan sa paningin ng iba, pero sa mata ko para siyang sinadya ng langit para sa akin. Nakilala ko siya sa isang group project. Tahimik siya pero kapag nagsalita, may lalim. Para bang bawat salitang binibitawan niya ay may timbang. Noong kolehiyo, mas gusto ko ang mag-isa. Hindi ako pala barkada. Masaya na ako sa tahimik na sulok ng library, kape sa tabi, at makapal na libro sa harap ko. Hanggang sa isang araw dumating siya. May meeting kami sa isang group project at siya ang huling dumating. Naka-hoodie lang, may dalang lumang bag at isang ballpen na may kagat-gat sa dulo. Tahimik lang siya pero ramdam mong nakikinig siya sa bawat sinasabi ng iba. Habang nagtatrabaho kami, napansin kong ang dami niyang alam pero hindi siya nagyayabang. Parang gusto ko na agad siyang kausapin pero nahiya ako. Hanggang sa isang gabi sa library, halos kami na lang ang tao. Tinapik ko siya at sabi ko, Robert, baka gusto mo muna matulog. Halos magdamag na tayo rito. Umiti siya at sumagot. Hindi. Kasi kapag natulog ako, baka magising ako at wala ka na. Hindi ko alam kung biro ba yon, pero doon nagsimulang kumabog ang puso ko sa kanya. Lumipas ang mga linggo, lagi na kaming magkasama. Minsan mag-aaral kami, minsan kakain lang sa karinderya malapit sa eskwela. May isang beses na bumuhos ang ulan at wala akong payong. Inalok niya ako ng kanya pero siya mismo ang nabasa. Sabi ko, Uy, mababasa ka. Sabi niya, basta't hindi ikaw. Maliit lang iyon para sa iba pero para sa akin, iyon na ang simula. Isang gabi, nagyaya ang barkada na magpunta sa tabing dagat. Tahimik kaming nakatingin sa alon. Hindi ko na kayang itago. Sabi ko, Robert, gusto kita. Tahimik siya. Parang walang reaksyon. Pero maya-maya, hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, Matagal ko na ring hinihintay na marinig yan mula sa'yo. Doon nagsimula ang kwento naming dalawa. Hindi kami magarbo. Minsan date lang namin ay pandesal at kape sa park. Pero sa tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko kumpleto na ako. Lagi niyang sinasabi, Rose, kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. At naniwala ako. Isang araw, dumating ang balita, may trabaho siya abroad. Alam kong pangarap niya yon para matulungan ang pamilya niya. Masakit man, sinuportahan ko siya. Noong gabi bago siya umalis, nagbilang kami ng bituin. Sabi niya, pagbalik ko, dito ulit tayo magbibilang. Nung nasa abroad na si Robert. Sa simula, araw-araw ang tawagan at chat namin. May mga sulat pa siyang pinapadala. Rose, araw-araw kita naiisip. Kapag napapagod ako sa trabaho, iniisip ko lang yung ngiti mo at parang gumagaan lahat. Mag-ipon ako, konti na lang, makakauwi na ako. Pero habang tumatagal, unti-unting humina ang komunikasyon. May mga araw na walang reply, may mga gabing hindi siya tumatawag. Hanggang sa isang araw wala na. Tumawag ako, walang sumasagot. Nag-email ako, walang sagot. Lumipas ang mga linggo, wala pa rin. Hanggang sa tinanggap ko na lang na baka yon na ang katapusan namin. Hindi madali. Sa loob ng 3 taon, araw-araw kong hinahanap-hanap ang boses niya. May mga gabi na iniiyak ko na lang sa una ng lahat. May mga panahong tinanong ko ang sarili ko. Ako ba ang may kasalanan? Hindi ba ako sapat? Pero wala akong sagot. Isang gabi, habang pauwi ako galing trabaho, may tumawag sa pangalan ko. Rose niyo. Paglingon ko, si Robert. Payat, maputla, halatang pagod. Sabi niya, patawad, Rose. Nagkasakit ako sa ibang bansa. Na-ospital ako ng matagal, walang lakas ni paraan para makontak ka. Pero kahit sa ospital ikaw lang ang iniisip ko. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabi, bumalik ka na, huwag ka nang aalis. Nang makabalik si Robert, bitbit niya ang isang kahon. Doon daw nakalagay ang lahat ng sulat na ginawa niya para sa akin habang nasa ibang bansa siya pero hindi niya naipadala.
Rose, gabi-gabi akong sumusulat sa'yo. Pero wala akong lakas na pumila sa post office. Hindi ko na rin alam kung gusto mo pa akong marinig kaya itinabi ko na lang. Binuksan ko ang kahon at bawat sulat ay parang bumabalik sa akin yung mga panahong iniisip kong iniwan na niya ako. May isang sulat na tumama talaga sa puso ko. Araw 122 nang wala ka. Nahulog na naman ang ulan dito at kahit anong init ng kumot, wala pa ring tatalo sa init ng yakap mo. Sana nandito ka. Pagkatapos ng 3 taon ng katahimikan, hindi madaling bumalik sa dati. May mga tanong sa isip ko, bakit hindi mo ako sinubukang tawagan kahit minsan? Pero pinili kong magpatawad. Sabi ni Robert, kung ipipilit kong ipaliwanag lahat, baka masira ulit tayo. Kaya ngayon mas pipiliin ko na lang ipakita kung gaano kita kamahal. At totoo nga. Araw-araw niya akong sinusundo sa trabaho, kahit minsan galing pa siya sa mahaba niyang biyahe. Minsan dadalhan niya ako ng pandesal sa umaga, gaya ng dati. Naalala ko yung huling tawag na natanggap ko bago siya tuluyang nawala noon. Rose, baka hindi kita matawagan ulit sa mga susunod na araw. Pero tandaan mo, mahal na mahal kita. At doon, naputol ang linya. Hindi ko alam na yon na pala ang simula ng 3 taon kong paghihintay. Ngayon, gabi-gabi kaming nagbibilang ulit ng bituin. Pero ngayong magkasama na kami, hindi na namin binibilang para sa hinaharap, binibilang namin para sa kasalukuyan. Sabi niya, wala nang susunod na bituin na bibilangin ko nang wala ka. Akala ko noon, sapat na yung pagmamahalan lang para maging masaya kami. Pero habang mas tumatagal, mas napagtatanto ko kailangan ding may tibay ng loob, tiwala, at paninindigan. 2 taon mula nang bumalik si Adrian, doon pa lang kami nagsimulang magplano ng kasal. Hindi dahil sa kakulangan sa pagmamahal, kundi dahil gusto naming maging handa. Rose, ayokong pumasok sa kasal nang hindi ko nasisigurong kaya kitang alagaan. Kaya pag-ipunan muna natin. Gusto kong ibigay sa iyo ang araw na karapat-dapat ka. At Kuya Melo, grabe bawat linggo, nagtatrabaho siya overtime para lang madagdagan ang ipon. Minsan, pagod na siya, pero pagdating sa bahay, may dala pa rin siyang bulaklak para sa akin. Pero hindi pa rin pala tapos ang tadhana sa pagsubok sa amin. Isang araw, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa dating boss niya sa abroad. Inaalok siyang bumalik para sa mas mataas na sweldo. Para sa akin, parang bumalik lahat ng takot ko. Sabi ko, Robert, paano kung mangyari ulit yung dati? Tahimik siya sandali bago sumagot. Hindi ko napipiliin yung pera kaysa sayo. Hindi na kita iiwan. At tumanggi siya sa alok. Isang gabi, dinala niya ako sa parehong lugar kung saan kami nagbilang ng bituin noong unang gabi bago siya umalis noon. Sabi niya, noong una tayong nagbilang ng bituin, nangangako ako na babalik ako. Ngayon, nandito tayo ulit pero may panibagong pangako akong ibibigay sa'yo. Lumuhod siya at inilabas ang isang maliit na kahon. Rose, gusto kong lahat ng bituin na bibilangin natin mula ngayon kasama na kitang asawa ko. Hindi ko napigilan ang luha ko. Siyempre, yes, agad ang sagot ko. Habang papalapit ang kasal, lagi kong naiisip kung gaano kami katibay. Mula sa biglaang pagkawala niya, 3 taon ng katahimikan, hanggang sa pagbabalik at muling pagsasama, lahat iyon, parte ng kwento namin. Isang gabi, bago matulog, niyakap niya ako ng mahigpit at bumulong. Rose, salamat sa paghihintay. Salamat sa hindi pagbitaw. Sa mismong araw ng kasal, habang nakatayo ako sa harap niya, halos wala na akong marinig kundi tibok ng puso ko. Sabi niya habang hawak ang kamay ko. Kahit ilang taon pa, kahit ilang ulit tayong subukin ng panahon, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hanggang sa huli. At doon ko naramdaman lahat ng paghihintay, lahat ng luha, lahat ng takot, sulit lahat kapag tunay ang pagmamahal. Akala ko noong ikinasal kami ni Adrian, para bang tapos na ang kwento. Happy ending na. Pero natutunan ko na pagkatapos ng kasal, mas marami pang kabanata ang bubuksan ng buhay. Noong una, lahat masaya. Bawat umaga, gigising ako sa halik niya sa noo at sa tanong na, kape o yakap muna? Kapag pareho ang sagot ko, tatawa siya at sabay niyang gagawin pareho, kape sa mesa, yakap sa kusina. Minsan, habang nagluluto ako ng ulam, tatayo siya sa likod ko, yayakapin ako at sasabihin. Ito ang pinangarap ko habang nasa malayo, umuwi sa bahay na ikaw ang kasama. Siyempre, hindi mawawala ang maliliit na tampuhan.
Minsan, dahil sa sobrang pagod sa trabaho, nakakalimot siyang mag-text na pauwi na siya. Ako naman, nag-aalala agad. Pero pagkatapos ng ilang oras, uwi siya na may dalang fishball at manghihingi ng tawad. Sorry, Rose, minsan nakakalimot ako, pero hindi ibig sabihin nakakalimot ako sa'yo. At doon, mas natututo kaming maging mahinahon sa isa't isa. Isang gabi, bigla siyang hindi dumating sa oras. Tumawag ako pero walang sumasagot. Naalala ko yung mga panahon na nawala siya noon at parang bumalik lahat ng kaba. Pagdating niya, pawis na pawis, may dalang boke. Sabi niya, "Sorry, inabot ako ng ulan sa labas habang bumibili nito para sa'yo." Hawak-hawak ko ang bulaklak at kahit basa na siya sa ulan, niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko kailangan ng regalo, Robert, ikaw lang, sapat na. Lumipas ang mga buwan, mas naging simple ang buhay namin. Pero doon ko mas nakita ang halaga ng pagmamahal. Kapag may sakit ako, siya mismo ang magluluto ng lugaw kahit hindi marunong sa una. Kapag siya naman ang pagod, ako ang magmamasahe sa balikat niya habang kinukwento niya ang araw niya. Isang gabi, habang nagliligpit kami ng mga gamit, nakita ko ulit yung kahon ng mga sulat na ginawa niya noon pero hindi niya naipadala. Umupo kami sa sala, binasa namin isa-isa. May isang sulat na tumama sa akin. Rose, araw 300. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako sa hirap dito, pero kung meron mang dahilan para gumising bukas, ikaw yon. Tumingin ako sa kanya at sinabi, "Robert, salamat sa pagbabalik. Salamat sa pagpili sa akin ulit." Ngayon, hindi na namin hinahayaang masayang ang isang araw. Tuwing gabi, kahit gaano kami kabisi, magbibilang kami ng bituin mula sa bintana. At bawat bituin, isang alaala ng lahat ng pinagdaanan namin. Sabi niya sa akin kagabi, "Hanggang may bituin sa langit, hanggang may araw sa umaga, ikaw at ikaw lang, Rose." Akala ko kumpleto na ang mundo namin ni Robert. Pero isang umaga, habang sabay kaming nag-aalmusal, bigla niyang tinanong, "Rose, handa ka na bang maging nanay?" Napatawa ako, akala ko biro lang. Pero nang ibinigay niya ang maliit na kahon na may baby shoe sa loob, napaiyak ako. Buntis na pala ako. Simula noon, naging doble ang pag-aalaga ni Robert. Siya ang nagbubuhat ng mabibigat, siya ang nagluluto ng paborito kong adobo kahit minsan maalat, at siya rin ang gumigising sa 10 oras ng gabi para lang bumili ng mangga kapag nang crave ako. Kung dati pinangarap ko lang makita ka sa umaga, ngayon pinapangarap ko na makita rin ang ngiti ng anak natin. Pumasok sa ika-7 buwan ng pagbubuntis ko, nagkaroon ako ng spotting. Kinabahan ako, kita ko sa mukha ni Robert na parang gumuho ang mundo niya. Habang nasa ospital, hawak-hawak niya ang kamay ko at paulit-ulit na bulong. "Rose, huwag kang bibitaw, kayong dalawa lang ang mundo ko." Salamat sa Diyos, ligtas ako at ang baby. Pero simula noon, mas naging mahigpit si Robert sa pag-aalaga sa akin. Dumating ang araw ng panganganak. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Pero mas hindi ko makakalimutan ang mukha ni Robert, pawis na pawis, nanginginig, pero hindi bumitaw sa kamay ko kahit anong sigaw ko. "Laban, Rose, malapit na nating makita si baby." At nang marinig namin ang unang iyak ng anak namin, pareho kaming napaiyak. Pinangalanan namin siyang Luna dahil siya ang bagong liwanag sa buhay namin. Simula noon, nagbago ang bahay namin. May halakhak ng bata, may iyak sa madaling araw, may kalat ng laruan sa sala. Pero sa bawat gising ko, nakikita ko si Robert na buhat-buhat si Luna, pinapasyal sa sala habang kinakantahan. "Rose, tingnan mo, marunong na siyang ngumiti." Kahit kulang kami sa tulog, puno naman kami ng pagmamahal. Isang gabi, habang tulog si Luna sa tabi namin, hinawakan ni Robert ang kamay ko. "Rose, noon, pangako ko, ikaw lang. Pero ngayon, pangako ko, kayong dalawa hanggang sa dulo." At doon ko napagtanto, hindi lang pala ako asawa ngayon, isa na rin akong ina. At ang pagmamahal na meron kami ni Robert, mas lumalim pa, mas naging matatag. Lumipas ang 5 taon, parang kailan lang, karga-karga pa namin si Luna sa mga braso namin, pero ngayon, may backpack na siyang Hello Kitty at marunong nang magsabi ng, "Mama, Papa, ako na." Kapag sinusubukan namin siyang bihisan. Masayahin at matalino si Luna, pero napansin kong madalas siyang hingalin kapag tumatakbo. Akala ko normal lang sa mga bata. Pero isang hapon, habang naglalaro siya sa labas, bigla siyang nawalan ng malay. Para bang bumagal ang oras habang buhat-buhat ni Robert si Luna, tumatakbo kami papuntang ospital. Sa emergency room, kita ko kung paano nanlilisik ang mata ni Robert, pilit na pinapakalma ang sarili.
Sabi ng doktor. May congenital heart condition po ang anak ninyo. Kailangan siyang maoperahan bago lumala. Parang gumuho ang mundo ko. Napahawak ako kay Robert, habang siya naman ay mahigpit na hawak ang kamay ko, pilit na pinapahinto ang pag-iyak ko. Ang problema, mahal ang operasyon. Halos wala na kaming ipon, kasi kababayad lang namin sa utang nung lumipat kami ng bahay. Pero hindi kami nagdalawang isip. Rose, kahit magtrabaho ako araw at gabi, kahit isanla ko lahat ng meron tayo mabubuhay si Luna. Simula noon, nag-double shift siya sa trabaho. Minsan, isang linggo siyang hindi umuwi, pero sa bawat balik niya, dala niya ang sobre ng pera at halik para sa anak namin. Dumating ang araw na pinakahihintay at pinakakinatatakutan ko. Habang inaakay si Luna papasok sa operating room, bumulong siya. Mama, papakakanta pa ba tayo mamaya? Pigil luha kaming tumango ni Robert. 3 oras kaming naghintay. Para bang 1 taon ang lumipas bago lumabas ang doktor at mumiti. Successful po ang operasyon. Makaka-recover na po si Luna. Walang kapantay ang yakap naming 3 nung araw na yon. Kahit pagod, kahit ubos, puno ang puso namin. Minsan, kapag pinapanood ko si Robert na tinuturuan si Luna magbisikleta, naiisip ko kung gaano kami kalayo sa pinanggalingan namin mula sa simpleng magkasintahan, naging mag-asawa, naging magulang, at ngayon mas lalo pang tumibay dahil sa mga pagsubok. Kitty. Lumipas ang taon, 16 na taong gulang na si Luna ngayon. Parang kailan lang, hawak namin ni Robert ang kamay niya sa paglalakad, pero ngayon, siya na ang kumakawala, nagmamadaling pumasok sa school at minsan, nakikita kong may ngiti siyang kakaiba. Tulad ng inaasahan, dumating ang araw na kinausap niya kami. Mama, Papa, may gusto akong ipakilala sa inyo. Nanginginig pa ang boses niya, pero may kislap sa mga mata. Dumating si Ren sa bahay, matangkad, magalang, may bitbit pang prutas para sa amin. Tahimik lang si Robert habang nagkakape. Ako naman, pilit na kinikilala ang binata. Habang nag-uusap kami, napansin kong hindi mapakali si Robert. Alam ko na, ayaw pa niyang tanggapin na may ibang lalaking magmamahal sa anak niya bukod sa kanya. Pagkaalis ni Renz, kinausap ako ni Robert sa kusina. Rose, hindi ko alam kung handa ako. Bata pa si Luna. Umiti lang ako. Hindi rin ako handa noon nang sabihin mong mahal mo ako, pero heto tayo, Adrian. Ilang buwan kaming pinakikiramdaman si Renz. Maayos siya, matalino, masipag. Hanggang isang gabi, umiiyak si Luna sa kwarto. Mama, naghiwalay kami ni Renz. Hindi ko alam ang detalye, pero alam kong masakit para sa kanya. Pinilit ko siyang kumain, habang si Robert ay tahimik lang na nakaupo sa sala, parang pinipigil na lumabas para kausapin ang binata. Lumipas ang ilang linggo, bumalik si Renz. Hindi para ligawan si Luna, kundi para humingi ng tawad sa amin bilang mga magulang. Ayokong masaktan siya, pero hindi ko rin kayang lokohin siya. Hindi pa ako handa sa seryosong relasyon. Habang nagsasalita siya, nakita ko sa mata ni Robert na kahit paano, may respeto siya sa batang ito. Doon ko napagtanto, ang pagiging magulang pala, hindi lang tungkol sa pagpapalaki ng anak, kundi pagtanggap din na darating ang araw haharapin nila ang sarili nilang laban sa puso. Ngayon, masaya na si Luna. Mas nakatutok siya sa pag-aaral at pangarap niyang maging guro. At ako, mas lalo kong minamahal si Robert kasi kahit hirap sa umpisa, natututo siyang bitawan si Luna ng dahan-dahan. Makalipas ang ilang taon. Unang beses kong nakilala si Marco, ang mapapangasawa ni Luna, parang gusto ko agad siyang ilabas at tanungin ng masinsinan. Pero nakita ko sa paraan ng paghawak niya sa kamay ni Luna may respeto, may pag-aalaga. Hindi siya perpekto, pero ramdam ko, mahal niya ang anak ko. Bago ang kasal, niyaya ko si Luna sa paborito naming lugar, yung maliit na karinderya sa kanto kung saan dati, doon kami kumakain kapag late na matapos ang eskwela niya. Habang kumakain kami ng pansit canton at mainit na kape, sabi niya, Papa, salamat. Kasi hindi mo ako tinakot sa pag-ibig. Tinuruan mo lang akong maging matatag. Hindi ko napigilan, umiyak ako. At doon ko napagtanto na tama si Rose, hindi ko pwedeng ipitin si Luna sa mga kamay ko. Araw ng kasal. Habang naglalakad si Luna sa pasilyo, ramdam kong bawat hakbang niya, unti-unti niyang iniiwan ang pagiging batang nakadikit sa akin. Pero imbes na lungkot, ang naramdaman ko ay kapayapaan. Pagdating sa dulo, iniabot ko ang kamay niya kay Marco at mahina kong sinabi, Huwag mo siyang bibigin. Siya ang pinakamagandang regalong binigay sa akin ng Diyos.
Totoo pala sa buhay, darating ang araw na ang pinakamamahal mo, ibibigay mo sa iba. Pero kung alam mong mamahalin siya ng totoo, hindi pala ganoon kabigat ang pagbibitaw. Ngayon, si Rose at ako, magkasama pa ring nakaupo sa harap ng bahay, naghihintay ng tawag mula sa bagong mag-asawa. At tuwing tinatanong ko si Rose kung kumusta siya, ang sagot lang niya ay, "Masaya ako kasi masaya si Luna." Kung dati ang kwento namin ay tungkol sa pag-ibigan naming mag-asawa, ngayon ay tungkol na sa kung paano namin tinuruan ang anak naming magmahal at magpalaya. Hanggang dito na lang. Rose from Laguna.